nagaganap. Maraming batang nawawalan ng magulang, nagiging bastardo, nagiging chismis hanggang pagtanda nila dahil putok sila sa buho dahil sa isang gabi, dahil sa isang alak. Shoutout dun sa alak na 16K. 16K, imagine nyo. Alas 9 pala yung bukas. Dito muna tayo sa exit. 9 o'clock. Sarado pa. 5 years ago mga kapatid, meron akong content na ang title ay nilalagay sa alak para madaling malasing agad. Real talk yun. Yun ay isang experience ko nung aking kabataan nung ako ay isang teenager. So, dumarating yung panahon, lumilipat, eto, tumatanda na tayo. No? Sinishare ko naman sa inyo yung aking mga experience. Awareness to sa mga may bahay, sa mga timid, yung mga nakakahalo-bilo nyo. 16K ang presyo, my God. Blue level. Ayun, yung mga tahimik na pamilya, naakala mo lagi sa inyo, welcome, kainuman mo, kangipian mo, kasalo mo. Awareness to kasi marami akong alam na ganyan. Na talagang, ay, may gathering, may ano talaga, kita tayo, karaoke, inom-inom ang konti. Si kumare at si kumpare, lalo na sa mga liblib na lugar, ang daming nangyayaring ganyan, mga kapatid. Sino-sino na andyan sa paligid, ay maghanap ng malayo, gusto din sa mga tabi-tabi lang. Yung mga kakilala lang, maghanap ka ba, diba? So, ayun sa SNR to mga kapatid, no? Pinadaanan lang natin. Magandang umaga Luzon, Visaya at Mindanao at sa lahat ng mga Pilipino saan man panig ng mundo. Kung kayo, ito ay paalala sa mga mag-asawa karamihan. Kung kayo ay may kumare at kumpare, at lalo na sa mga liblib na lugar, especially sa mga liblib na lugar at bulubundukin. Meron nga napapanood nyo dyan na meron akong nakausap at meron talaga akong kaibigan, lalaki, nagkukwento. Pagka nalalasing na mga kapatid, no, nagiinuman sila, tropa-tropa. Pag nalasing, parang tiyahin niya pa yata yung babae. No, hindi parang tiyahin niya talaga. Tiyahin asawa ng kanyang uncle. No? O magmarites tayo aga-aga. Ngayon, dahil asawa nga, kung wari, uutusan. O bumili ka nga ng pulutan. Syempre, nakita nyo naman yung mga kalayu-layuan na yan, no? Diba? Kung wari, bibili sila ng pulutan. O tapos, ayun na. May magaganap na. Anong alam ng asawa? Wala. Eto pa, pangalawa mga kapatid. Di nagiinom-inuman yan si kumare at kumpare. Totoong nangyari to. Nalasing si lalaki. Natulog-tulugan, no? Tulog. O, ngayon, yayari na si kumare. Ngayon, dahil paulit-ulit na nagaganap yun, pumupunta nga doon dahil sa inuman na kaalakan, di ba? Lagi na ganun ang nangyayari. Ang nangyari, sabi nung isa pare, abangan mo yan, maglasing-lasingan ka mamaya. Tignan mo kung anong mangyayari. Ayun, nako, si kumare na ayun na nga ang naghanap, dinalhan ng alak, nilasing si kumpare. Meron na palang nakapagsumbong dito kay kumpare, di ba? May nakapagsumbong na maglasing-lasing, naglasing-lasing. Ngayon, nung naglasing-lasingan, alam nyo ba ang nangyari? Di kitang-kita niya si kumare at si kumpare. Naglalaro ng nagbabagang apoy. Hinayaan niya makatapos. Diba? Hindi pagkatapos ng inuman, ang usapan natin ay tungkol sa alak. No? Lalo na kayong mga nasa probinsya, no? Ito yung mga thunders na. Ngayon, nakita niya na ang nagaganap. Shout out natin muna yung mga kambing. Hello mga kambing. Di ba? Di ba? Nandito lang ako. Din ngayon, ito, inabangan. Noong inabangan niya, kaloka tong kambing. Ang cute kasi. Patalastas. Ngayon, inabangan niya. Pag alis ni kumpare, inabangan niya.
Sa madaling salita, huwag itong gayahin ng kahit sino man. Puwelta siya kay kumpare na kinana si kumare. So, pagkatapos nun, sumuko siya sa aming, sa gobyerno rito, sa pulis. Dala-dala niya isang bata, no? Sinabi niya na, yun, alagaan yung anak niya at huwag ibibigay sa kanyang asawa. Ayun, nakulong siya tapos nakalaya naman na yata. Totoong nangyari to, ha? Alam mo, sa alak, wala akong tiwala dyan. Yung pag nagsama-sama yung kumare, may inuman kami ni kumpare, no? Yung puro sila lalaki magiinuman. Makita mo kung ano pinag-usapan niya, kababaihan. Bihira, no? Hindi naman din lahat, ha, mga kapatid. Meron namang special occasion. Ito yung mga civilized na tao, no? Kasi umiinom din naman ako. Hindi naman ibig sabihin hindi ako umiinom. Umiinom din ako. Lalo na nung araw, talagang gapangan ng alak, no? Pero pagka mga dala-dalaga kayo, siyempre may mga kinatatakutan kayo, alam nyo yung limits nyo. Pero pagka yung mga si kumpare, lalo sa mga probinsya, no? Huwag ka maingay. Lalo sa mga probinsya, mga kapatid, mga grupo yan sila, inom-inom. Punta tayo kay kumare, kung kumpare, may mga binyagan, may kasalan, chucho. O, di ba? Anong nangyayari no? Kita mo, nagkakantaan. Ito, kwento sa akin to nung friend of mine na may tindahan. Inuman daw sila, si kumare, si kumpare. Mga kumare-kumpare. Dahil yun ang tawagan ng mga matured na, no? Ay di kanta-kantahan, may karaoke. Nagpaparinig na daw to si babae, tama-tama na. Hinihipo-hipo niya na yung bang tapik-tapik. Diyan nagumpisa yan sa tapik-tapik, mga hita. Tapik-tapik, kung wari, nakainom na. Paakbay-akbay, diyan nangyayari yan. Tapos, yun. Pero yung si friendship naman, nano niya kaagad, nahalata niya. Ano na siya, nagwarlalo na siya. Bago pa maganap ang mga nagaganap. Pero yung iba, syempre, yung iba kasi dinadahidan lang na na parang ID, punta ko kay kumpare, no? Pero hindi mo alam, pare, magtaka ka kumpare kung bakit lagi nakikipag-inuman sa'yo si kumpare, ha? Baka inaaswang na yung asawa mo, no? At kahit minsan, no, sa mga inuman na yan, ha? Tandaan nyo kahit nagiinuman yung mga yan. Alam mo, ang taong pag nakakainom na, kahit alam ang ginagawa, iba kasi yung alcohol, no? Meron pa dyan, magpinsan. Oo, magpinsan. Napaamin natin to dahil alam nyo kung bakit. Sa alak din. Pinainom natin, ako pa. Kumanta. Yung pinsan niya na kung wari, service niya. Oo, pinsan niya. Daddy pa raw yung tawag. Kinana. Nung lasing, sige, pinaamin natin. May nangyari sa kanila ng pinsan niya. Pagkatapos doon, nung nasuka-suka siya, yung mga nakainom din. Totoo to. Totoong. So, eto mga kapatid. Nakikita nyo ang lugar na to. Ito ang lugar na madalang ang tao. Kung saan, dito ako lumaki. Pero hindi din naman sa lugar na to. Medyo sa baba. Pero ganito. Yan. Kita nyo yan. Sa mga lugar na to, maraming nagaganap. Dahil, nung unang panahon, pag inakit ka ng ligaw dito, mga 7 tao pupunta sa'yo. Mga teenager, ganyan. Kasi malalayo. Ngayon mga kapatid, dito, pagka nagkainuman ang mga tao rito, dito yung uso na kumare, kumpare. Si kumare at si kumpare, diba? Ngayon, di syempre magiinuman. Ito meron nangyari talaga nito dito. Diba? Lalasingin si kumpare. Tapos si kumpare at si kumare. Ay, nako, Webes na Webes Santo. Nagmamarites ako. Yes! Parang imposible, pero totoong nangyayari yan. Sa mga ganitong klaseng lugar. Dahil nga malawak ang kagubatan ng Pilipinas. Kaya mga inom-inom na yan. Pag may alak, may balak. Nung dalaga ka, nung nagiinuman yung mga barkada mo, yung mga tropa mo. Nasa Manila ko noon. Tapos? Kasi nila ko na, anong tawag dito? Kisyo daw, pag nalasing ka, nalimutan yung pinagsasabi mo. Oo, nawawala ka sarili. Pero
sinubukan ko ngayon dahil pinapatunayan ko na kung makalimot ka ba sa sinasabi mo. Kaya sinubukan ko nakipag-inuman ako. Lahat naman kayo mga 10 siguro. Bilog kasi yung Babae at lalaki. mga dalaga at binata. May banat, may May virgin. May kumare, may kumpare, ganun. Yung nagnuman kami, kanya-kanya kaming yung ba kami, tag isang case, ikaw ganun, hanggat sa Gapangan. sa kamadaling sabi, hindi man ako nalasing, kasi sinubukan ko nga na, pag nakainom ka daw, hindi mo daw alam, sasabihin yung sinabi mo ngayon bukas. Kalukuhan yun eh. Sa birthday mo? Nalasing ako, hindi man nila ako nalasing, akala nila, kasi naganyan na ako. Hindi nakita ko na tuloy yung mga kamay nila naggapangan. Di ba pag ganyan umanong ka sa makikita mo yung mga kamay, ganyan, di ba? Ano sa ilalim? Yung mga kamay nila. Nakaghipo-hipo. Nung hindi pa lasing, mga hindi pa nakainom, walang relasyon. Wala. Mga normal, normal na normal. Tapos nagagapangan na. Akala nila lasing na ako. Hindi naman talaga nila ako malasing ko. Nilalasing Kain nila. ng kain ako. Pulutan ng pulutan ako. Nakailan butin ako na yung beer na Pilsen. Tapos kanya-kanya na pagkatapos kanya-kanya na silang kanya-kanya na silang Na-lockdown sila. Lasing na sila eh. Kanya-kanya na silang Tapos, pwesto. sinadya ko lang yung yuko yun dahil titingnan ko yung mga kamay ko. Pero hindi ako lasing. Alam ko yung ginagawa ko. Nakita mo yung mga kamay nila. Yung nagganyan ako sa lamesa, siyempre, di ba subukan mo pa ganyan, tapos tumingin ka doon, yung mga kamay nila. Para ba yung nagmad yung na nahisipa-sipa na gano'n. Sila nagganong-ganon. Naghipo-hipo. Pag naghipo-hipo na hanggang dito, alam mo na, gets mo na yun. Diba? Umalis ka na, bahala sila sa buhay Ay, nila. hindi man nila ako, hindi. Tinatatakutan nila ako eh. Kanya-kanya silang pwesto. Pero ako nandyan lang sa table. Sila nangawala na. Bahala na Wala, nandyan. Yung iba na lang doon sa sahig. Bahala na sila sa buhay Yung nila. iba naman, ayaw ko, saan sila nagpunta, side by side yata. Wala na ako doon. Wala na akong pakialam doon. Ay, di ba, meron nga dun sa dyan, banda-banda dyan. Si kumare, si kumpare May taga dyan, yung, hindi ko lang alam yung bahay. Huwag mo na banggitin yung pangalan. Line of 6 na siya. Kasorte yung lalaki eh. Bakit ka mo? May abroad sa nagalit yung mga anak kasi sabi, ba't gaman lang ka pa, ganun-ganun. Kailangan pa daw niya. Pero may asawa siya. May mga asawa sila pareho? Hindi, yung babae wala na, libre na siya. Yung lalaki ang Yung meron. lalaki. Ngayon, Yung asawa ng lalaki nasa abroad? wala, yung mismong mga anak ng matanda. Like 65, mahigit na yata. Kaya sabi ko, nakakaingit naman yun. Yung lalaki, maswerte. Gawa nga yung bibigyan ng tong. Nung nagsasawa yung anak, nagagalit. Hindi ko naintindihan, mother. Yung babae, naghanap pa. Naghanap pa ng kamot. Oo. Okay. Tapos, ang kumamot, 60 years old. Hindi, yung babae 60. Ang nagkamot bata pa. kinain lang niya, gawa nga yung kailangan pa niya. Nangailangan siya. Ang sabi ko naman, napakaswerte yung lalaki kamo, gawa na yung lahat ng gusto ibibigay. Di ba? May kanta, lahat ng gusto ko ibibigay sa'yo. Yung babae, mapera. Mapira. Mating sabi, di mo ba nag-gets? Oo, mapera si girl, 60 years old. Ay, di ba? 65 na yata. Sabi ko, kung ako yun, 10 taon na ako, kung gugustuhin ko man pa sana dahil gusto kong magkaanak. Kasi yung anak kong lalaki, kaisa-isa lang. At saka, spoiled dyan sa asawa ko. Sabi ko, inisip ko na, katanda ko na. Pero yun, mother, anong kaugnayan nun sa alak? Nag-inom din sila ng alak. Doon nag-umpisa sa alak. Shot din sila. Doon nag-umpisa sa alak. Tapos bibili kong wari ng pulutan. Bili muna kami pulutan iwan ka dyan. Kaya yung asawa ng lalaki, stipot ka lang, basta parang hinututan ba? Pumayag na lang yung asawa. Kahit ako, papayag ako. Di ba? O basta akin ka, original naman ako, di ba? May ganon. Oo, mayroon. Ibig sabihin, Hindi ko lang alam yung bahay na yun, anong purok siya. ibig sabihin, kabit niya yung babae na single, na may pera, tapos yung Pinitirahan lalaki, niya. tapos yung lalaki may asawa. Oo naman. Abay, napakagaling Napakaswerte nga yung lalaki. Bakit ka mo? Sustentado eh. Maganda yung babae. Parang na lang kulubot ko na rin. Ganda.
Eh, maganda lang siya dahil marami siyang appliances eh. Oo. Eh, ako wala man ako mga kolorete. May asim pa. Ewan ko kung may asin. Umaano pa pala 60. Kung may king pa sa isip ko. Hindi ko, sabi nga ni Monsignor, yung mga balo hindi dapat ikakahiya. Pwede yung mag-asawa. Pero sa isang bagay, hindi nalalakaya. Sabi ko, ngayon pa Monsignor. Yeah. Bakit hindi na lang siya maghanap ng walang asawa? Ano? Hindi gusto nga niya. Gusto rin sa babae. Ayaw yung babae na mapalayo yung sa paningin. Oo nga, pero yung babae, single, may pera. Oh, pinipirahan niya. Pinipirahan Basta siya. anuhin mo siya. Basta galawin mo lang Lamatakin mo siya. Sarap. Hindi mo ba na-gets? Oo, nagets ko, mother. Nagets ko siya, pero ibig sabihin, ba't di na lang siya maghanap ng maglamutak sa kanya 24/7, yung single. Ang babae ayaw. Ayaw. Gusto Kasi niya yung mahal na mahal talaga niya yung lalaki. Gusto niya yung meron siyang kaagaw. Siguro, magaling siguro gumiling o kali mo kumarin yun. Hindi ko alam. Magaling gumiling yung lalaki. Siguro. ganun. Kasi ako hindi ko man naranasan. Basta, simple lang ako. Magsawa ka dyan, animal ka. Ito yung may ano to, may moral value to, no? Yung kwento ko ha, may moral value to. Kaya mag-iingat kayo hangga't maaari iwasan ng alak, ha? Kasi yung alak ay hindi maganda. Alam niyo na may nangyari dun sa flight stewardess. 'Di ba? Yung sobrang inom, nagkaroon siya ng aneurysm dun sa may hotel na ano. Ayan. Yung mga kwento ng mga alak. Kaya kayo mag-iingat kapag nakakainom, kailangan dilat na dilat ang inyong mga mata sa inyong kapaligiran. Diba? Doon yung nakikilala yung espiritu ng alak kapag ito ay iniinom na. Diyan mo makikilala ang mga tao. Yung may mga lihim na pagnanasa sa'yo o sa mga asa-asawa niyo. Ayan, sana ay may napulot kayo rito. Tandaan nyo lang saan man kayo panig ng mundo. Pagdating sa alak, dilat ang mata nyo. Huwag masyadong magpakalasing. Ang alak, inilalagay sa pantog, iniihi, tapos na, hindi nilalagay sa utak. Kasi maraming krimen ang nagaganap. Maraming batang nawawalan ng magulang, nagiging bastardo, nagiging chismis hanggang pagtanda nila dahil putok sila sa buho dahil sa isang gabi, dahil sa isang alak. Shout out dun sa alak na 16K. 16K, imagine nyo. Pero nung unang panahon, iniinom ko lang yan. Ano bang presyo nung ano na yon, ng 16K na yon? Pero ako lang mag-isa. At that time ay meron na rin akong asawa, kaya walang problema. So hanggang doon na lang mga kapatid. I love you all. Nakakatuwa lang isipin mga kapatid na kahit anong presyo pa niya, mahal man siya at mura, pag naparami ka ng inom, mawawala ka pa rin sa sarili. Medyo klase nga lang ang umiinom. Paborito na Atty. Libayan. Mga ininom na yan. So gano'n lang. At yun ay sana ay meron kayong lesson na ang mga kalakal mag-isip-isip. Well, thank you. Bye-bye. Love, love, love.